Good morning everyone! Ito po ang The Mindful Tito Podcast with me, Pop-Up Cardenas, where we share tips and lessons on having a better mindset as we grow older and becoming a happy human with a healthy mind. FYI, I'm here to share my life experiences, successes, and failures. The information presented in this podcast is to inspire people. I recommend seeking guidance from experts such as mental health advocates and other experts in the chosen field. But rest assured that all your feedback, comments, and suggestions are important to me to improve my content moving forward. Welcome to episode 33, kung saan tatalakayin naman natin kung gaano kahalaga i-prioritize ang sarili bago ang iba. Na minsan, nakakalimutan na natin ang ating mga sarili dahil masyado tayong busy at binibigay natin ang 100% ang ating serbisyo sa mundo at sa iba't ibang tao. Hindi natin nare-realize na ginagawa natin ito araw-araw. Tapos sasabayan pa natin ng negative self-talk, diba? Na magpapababa lalo ng ating self-esteem. This is just a short episode but I want to share with you how important it is to love and to connect with yourself. This is not about selfishness. Hindi ito pagdaramot. This episode focuses on self-care, self-love, and gratitude. I'll share with you some one action kung paano mahalin ang sarili by dating with yourself. Go out alone once a week. Walang kasamang kaibigan, walang kasamang pamilya, wala. Tanging sarili mo lang ang bitbit mo. Get to know yourself once a week and treat yourself with kindness, respect, and love. Kung sa ibang tao, kaya nating ibigay yon, bakit hindi natin kaya ibigay sa sarili natin? Buong linggo naman, ibinibigay natin sa mundo at sa ibang tao ang sarili natin, di ba? Ang serbisyo natin, ang paglilingkod sa ibang tao, at araw-araw nakikipaghalubilo at nakikipaglaban tayo sa mundo. Araw-araw, sa buong isang linggo, hinahayaan natin ang sariling mapagod, ma-stress at ma-burnout at maubos at the end of the day. Yung tipong wala ka ng lakas pagdating sa bahay mo. Pero pagdating sa kwarto, ang tanging pahinga mo na lang ay ang iyong telepono. Papasok ka ulit sa ibang mundo na hawak ng mga kamay mo. Nagugulo ng isip mo at papagurin ang mental and emotional state mo. Kasi nga ang excuse natin, ito na lang ang oras para makapag-relax. Sinabi ko ito last episode, hindi kailanman naging relaxing ang pagsuscroll sa social media bago matulog. Isa itong distraction para makaiwas sa mga mas importanteng bagay para sa sarili at para sa overall health natin. Mental, physical, emotional, and spiritual. Minsan kapag masyado tayong pagod araw-araw, hindi natin napagbibigyan ang sarili na mag-break, makapagpahinga o huminga. Kaya at the end of the day, idinadaan natin sa pag-inom ng alak, stress eating, mindlessly scrolling on social media, binge watching on online videos, at pakikipagchismisan sa group chat natin or sa GC natin, di ba? Dito natin ibinubuhos yung buong pagod at stress natin. Na burnout kasi tayo eh. Pero wala dapat tayong sisisihin na ibang tao dito kundi ang sarili natin. Hinayaan kasi natin na mapagod tayo at hindi man lang tayo huminto saglit para magpahinga o kumuha man lang ng konting lakas. Ang tawag dito ay decision fatigue or sleep procrastination. At kung sa tingin natin this is self-love or self-care, no, it's the other way around kasi hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Hinahayaan mong pumasok ang stress sa isip mo o kumain ng mga hindi dapat tinatanggap ng katawan mo. It's sad kasi pinapatay mo ang sarili mo dahan-dahan. Those small steps will compound over time at babawi sa'yo in the long term. Same with taking good care of yourself. If you are proactively disciplined and consistent with your overall health, it will compound over time and you will find happiness and peace, and that is self-love and self-care. Bakit hindi natin pagbigyan ang sarili natin kahit once a week? To know yourself more. Kumustahin ang sarili mo. Pagbigyan mo sa mga bagay na gusto mong gawin dahil hindi mo ito nagawa ng buong linggo. Parang one-on-one lang yan with your manager. Makipag-touch base ka sa sarili mo and timbangin mo yung mga nagawa mong mali at wasto ng isang buong linggo. And then,
I-cross out mo yung mga bagay or habits na walang naitutulong sa overall health mo and replace it with the good ones that will bring you to a better future. I'll share mine. I date myself every Friday afternoon. Ito kasi yung time na medyo maluwag ang oras ko sa work so I can finish my tasks early and go out with just my wallet. Dala ko yung phone ko syempre pero iniiwan ko siya sa sasakyan dahil ayoko ng distractions. Ito yung araw na para sa sarili ko naman. Yung wala akong iisipin kundi ako. And just be present with it. Maglalakad ako sa labas, bibili ng paborito kong kape, kakain ng bagong pagkain na ngayon ko lang matitikman, minsan manonood ako ng sine or minsan magsha-shopping ako. Pero hindi ko kasi ugali ang mag-shopping. Ang paborito kong gawin ay mag-grocery. Nag-grocery ako kasi it makes me happy na umikot sa mga aisle at bumili ng mga produktong ngayon ko lang magagamit or matitikman. Diba? Sobrang tito. Pero as an elder millennial, sobrang saya kong ginagawa yon. Minsan naman wala akong ginagawa talaga paglabas. Kundi naglalakad lang, umuupo sa park, tumitingin sa langit at nagme-meditate. Minsan dala ko yung phone ko kasi pambayad ko to minsan eh. Pambayad ko ng mga binibili ko. Pero nakikinig lang ako ng podcast about self-development or self-growth. Minsan din lalabas lang ako para mag-meditate. Yung lalanghapin ko yung sariwang hangin at mararamdaman ko ring dadampi ito sa balat ko. Minsan naman nakaupo lang ako, nakatingala sa taas, sa langit, sa mga ulap, and just be present with it. I'm not thinking about the past or the future. I just enjoy the now. So that's how I date myself and find calm and happiness that will reset my overall well-being. That's mental, physical, emotional, and spiritual. Minsan nga napapasama pa yung financial. Kasi I feel refreshed like a new person pagkatapos kong gawin ito. I move my body, my mind is decluttered, my soul is free, and my heart is really happy. And most importantly, I sleep early at night. Kasi the most amazing day starts the night before. I never scroll on social media before I go to bed. I put my phone away yung hindi ko ito makikita o maaabot. I read books and meditate. And make sure na mapayapa kong tatapusin ang araw na walang panghihinayang. So that's how I take good care of myself. Kasi if I start inward, which means taking care and loving myself first, I can also share this good energy outward naman to the people around me, sa pamilya ko, sa mga kaibigan, sa mga kaopisina ko, kaklase, or kahit sa mga magiging kadate ko. And if I do this, I am always in the flow. I am disciplined. I am consistent. I am persistent. I am empathetic. And I am happy. Na kahit mabigat at nakakatamad gawin ang mga bagay, gagawin ko kasi I really hate procrastinating. Kaya I always take good care sa 4 pillars ng buhay natin, which is number 1, the food we take in our body, number 2, movement of our body by taking the right action and things, number 3, prioritizing rest more than being busy, and lastly, number 4, sleeping 7 to 9 hours a day. At pag nagawa ko itong 4 na ito, I feel so good and energized at madadala ko ito buong araw hanggang ma-share ko ito sa mga makakasalamuha ko. Simulan mo munang mahalin ang sarili mo bago mo ito ibahagi sa iba. So I want to share with you one of the short poems na sinulat ko about loving ourselves at kung gaano kahalaga pagbigyan muna ang sarili bago mo ito ibahagi sa iba. Itong maikling tula na to ay kasama sa bago kong libro na pinamagatang Lungti, Mga Luha sa Bawat Ngiti na i-release ngayong taon. Ang pamagat ng aking maikling tula ay ang pinakamahalaga. Magbibigay muna sa sarili bago sa kapwa. Iparamdam mo sa sarili na hindi siya iba. Dahil sa dami ng iyong kakilala, siya pa rin ang pinakamahalaga. And that's all we have for this episode at sana marami po kayong natutunang mga bagay. But before I end this episode, I will truly appreciate it if you share this episode or even my podcast and my YouTube channel to your friends, to your colleagues, to your family because I am more than happy to share good energy with people. So ulitin, ako po si Pop-Up Cardenas at ito po ang The Mindful Tito Podcast. Again, maraming salamat po. Just a short message.
Don't be hard on yourself and avoid negative self-talk so you can also share kindness and good energy to the people around you. Again, my name is Popop at maraming salamat po.